pag-aaral po, mga kapatid, ng mga salita po ng Diyos. Okay. Ngayon po ay sa ating pong pag-aaral ay napakahalaga na mapakain po natin ang ating mga kaluluwa ng mga salita po ng Diyos. Sino po ba ang nakapag-almusal na? Kung naka-almusal na tayo lahat ay doble ang kain natin ngayon. Okay? Sapagkat ang ating pong mga kaluluwa ay pakainin po natin ng mga salita po ng ating Panginoong Diyos na buhay. At nasa sa inyong panlasa po kung ito ay lasang kare-kare. No? Kung ito po naman ay lasang pinakbet. Diba? Kung ito naman ay lasang tuyo. No? Nasa sa inyo po at ang Diyos ang siya nakakaalam. At ang mahalaga po ay lagi po natin pinapanalangin po sa Lord na tayong lahat po ay dapat ay patuloy po na lumago, no, sa atin pong buhay espiritual. Okay? Ngayon po, ang topic natin ngayong umaga may kinalaman po, of course, sa tinatawag po na the characteristics, no, of Christians for their spiritual growth. No? Kasi utos talaga ni Lord na tayo po ay lumago. Amen po? Okay? At wala naman po sigurong magulang na ang kanyang anak ay mananatili sa pagkabata. Di ba? Okay? So, ang gusto ng magulang ay ang kanyang anak ay lumago, mga kapatid. Kaya nga po, para lumago, pinapakain po yan, pinapainom po ng gatas. No? Para sumigla, lumakas. Di po ba? Okay? So, ang gatas po, salita po ng Diyos. Ang ibig sabihin, basahin po natin, aklat po ng 2 Peter, no? Ikalawang Pedro po, mga kapatid. Sinulat po ito ni Pedro. 2 Peter, okay? Mali yata ako. 1 Peter po pala. Sorry po. 1 Peter chapter 2. No? Chapter 2, verse 2. Sabi po dito, as newborn babes, okay, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. So, para pala tayo lumago sa ating sa physical natin na kalagayan, kailangan natin yung gatas. Di po ba yung bagong panganak, ano po ang unang iniinom niya o kinakain niya? Gatas po. No? Kaya, mas healthy, gatas ng nanay. Tama? Di ba? Ganun ang karamihan no? Sa panahon namin, sa panahon ko lang pala kasi kayo mga bata pa. Sa panahon namin ni Mari, di ba? Talaga hong gatas ng nanay ang talaga hong pinapainom. Strictly po yun. No? Panahon na lang ngayon na masyado ng high-tech ba yan? Tawag. No? So, ngayon, mga gatas na lang na binibili, pero mas yung gatas ng nanay, no? Mas siglang bata, hindi sakitin. Kaya gano'n din po yung ating paglilingkod ko sa Lord. Sapagkat, ang sabi po dito, gaya ng bagong silang na mga sanggol, ay naisin ang tunay na gatas ng salita. Take note, tunay na gatas. Ang gatas po ba ng ina, tunay na gatas? Wala pong halo po yan, di ba? Pero yung gatas na binibili, di ba may mga ingredients na po yan?
Tapos sinahaluan po yan ng tubig. No? Samantala yung gatas ng nanay, wala po. Ang tinutukoy lamang po doon, ito po yung tunay na gatas o sincere milk. Ito po yung salita ng Diyos na walang halo. Tama? Wala po siyang ibang mga salita na dapat po nating ipakain, no? Sa atin pong mga kaluluwa, kundi ito po ang mga katotohanan salita po ng Diyos. Alam niyo po ba mga kapatid na ang salita po ng Diyos ay katotohanan? Katotohanan po bang salita ng Diyos? Kaya nga gusto ni Lord ay maging tayo, ma-sanctified tayo ng salita po ng Diyos. Basahin po natin, no? Sa aklat po ng John, chapter 17, verse 17. Ano po ang pananalangin po ng ating Panginoon? No? Kanya pong binanggit. Sabi po dito, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. No? Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Sabi po ng ating Panginoon, ang salita mo ay katotohanan. Sino ho ang sinabihan niya na ang salita mo ay katotohanan? Yung ating Ama na sa langit. Tama po? Kasi during that time, siya po ay nagkatawang tao. Natural na nanalangin siya. Di ba? At ang tinutukoy niya na pakabanalin, ito po yung mga disipulo, yung mga lingkod ng ating Panginoon. Okay? So, napakahalaga na makita natin na ang salita pala ng Diyos ay katotohanan. No? At hindi lamang katotohanan, kundi ito po ay isang tunay na katotohanan, tunay na gatas ng salita ng Diyos. Kaya sabi pa po dito, upang kayo nawa ay lumago sa pamamagitan nito. So, ang nagpapalago po sa atin, ang ginagamit instrumento ng Diyos para po tayo lumago ay ang kanyang written word. Tama? Yung kanyang mga salita. Okay? Kaya po, napakaganda ng aming sharing po ni Brother Joel na siya po isang Southern Baptist. No? Gabi na po kami natapos sa aming sharing sa Messenger. Kasi sabi niya, Pastor, paano naman ang hindi nakarating o hindi madatnan ng Ebanghelyo ng Panginoon? Sila po ba ay ligtas pa rin? Sabi ko, yes, kasi ang kaligtasan naman gawa ng Diyos. Tama? Kung siya talaga hinirang, talagang ligtas po siya. Okay? Sabi niya, kasi ang basihan namin, ang pangangaral, para siya maligtas, pangangaralan siya. Sabi ko sa kanya, paano naman yung bagong panganak at wala na, namatay na, hindi nakarinig na salita ng Diyos? Tama? Paano naman yung napako sa krus? Na magnanakaw? Anong sabi ng Panginoon? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Napangaralan ba sila? Hindi. Kaya nga po malinaw ang kaligtasan, gawa ng Diyos. Tama? Gawa ng Diyos, galing sa Diyos, binigay ng Diyos sa atin. No? Kaya wala na pong pagtanggap doon, mga kapatid, kasi binigay na ng Diyos sa atin. Totally, binigay ng Diyos. Kaya nga, biyaya eh. No? Wala kang ginawa roon, mga kapatid. Kaya ito po ay makita ho natin na napakahalaga yung written word at saka yung tinatawag po na living word. Kasi hindi natin pwede yan isama. Hindi natin yan pwedeng isahin po sa pag-isahin po sila. Dapat magkahiwalay po sila. Dapat hiwalay po sila na dapat natin makita. May lagay natin sa puso po natin. Iba yung written word. Iba din ang living word. Which is our Lord Jesus Christ. Yung living word ang ating Panginoong Hesus Kristo. Bakit? Sabi niya sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa pasimula, siya ang salita, at ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos. Hindi living Word. Kasi buhay si Kristo tama?
14, ano sabi? And the Word became flesh. Ang salita, nagkatawang tao. Di ba? O Revelation chapter 19 verse 13, malinaw po roon. Na sabi doon sa Tagalog, tigmak ng dugo ang kanyang kasuotan, salita ng Diyos ang tawag sa kanya. Sino po yun? Si Kristo. Diba? Wala naman ibang nagtubo sa atin. Amen po? So malinaw po mga kapatid, na napakahalaga na maintindihan po natin yung written word at saka living word. Ang nagligtas ay living word, tama? Sa atin. Ang nag-convert sa atin, ano? Written word. Nag-convert sa atin, mga kapatid. Anong tawag doon? Yun pong tinatawag na conversion of the discipleship in the Lord's Church. Okay? Kaya tayo, mga disipulo ng Panginoon, ibig sabihin taga-sunod. Right? Hindi lamang po 12 disciples, tayo din po disipulo. Kasi po, ang ibig sabihin ng disipulo o disciple, followers of our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Okay? So malinaw po yun mga minamahal. Kaya, napakalaga na makita natin na ang atin pong karakter bilang isang mananampalataya, bilang isang totoong Kristiyano, dapat tayo po ay lumalago. Tama? Dapat umaangat yung antas ng ating pananampalataya. Pero, mga kapatid, meron po kasi tinatawag na measure of faith. Hindi mo pwede na ang pananampalataya ni Pastor sabihin na maging pananampalataya mo rin. Tama? Kasi meron tayong measure of faith. Hindi pwede na ang isa mong kapatid sabihin mo, ganito, maging katulad ka sa akin. Kasi may measure of faith po tayo. At saka si Lord po yan ang nagbigay po sa atin. Amen po? Basahin po natin ang aklat po ng Romans chapter 12 sa ating scripture reading kanina, mga kapatid. Romans chapter 12, verse 3. Sabi po dito, for I say, through the grace given unto me, sabi ni Pablo, ay sa pamamagitan daw ng biyaya na ibinigay sa kanya. Sino nagbigay? Ang Diyos. Sabi po dito, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath built to every man the measure of faith. Kasi meron po tayong measure of faith. No? Kaya po, di ba, ang gusto natin, lagi natin hiningi sa Lord, Lord, nawa, palaguin niyo po ang aking pananampalataya. Pinapanalangin ba natin kay Lord John? Dapat ipanalangin po natin kay Lord. No? Katulad po ng mga alagad, no? During the time. Kaya ho, may sinabi po yung mga alagad during the time na ang gusto po nila ay palaguin po sila ng ating Panginoon. No? Kaya sabi po dito ni Pedro, sa 2 Peter chapter 3, verse 18, basahin po natin uli, basahin po natin ang 2 Peter chapter 3, verse 18. Sabi dito, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory, both now and forever. Amen. So ang tanong, utos po ba ni Lord na tayo po'y lumago? Utos po ni Lord. Kaya sabi ni Lord, sa mga ni Pedro, but grow in grace and in the knowledge of our Lord, mga kapatid. So ang knowledge pala ni Lord, dapat doon tayo mag-grow. Tama? Hindi pala dahil sa knowledge po natin, kundi sa knowledge ni Lord, doon po tayo mag-grow. Kasi wala po talagang paglago kung sarili lang natin. Amen po? Wala po yan, mga kapatid. No? No? Kaya maraming mga Kristiyano ngayon,
na nagmamalaki na akala kasi nila, pinapalago ko naman ang sarili ko. Hindi po. Knowledge of our Lord, dapat doon po tayo lumago. Kasi si Lord ay punong-puno po siya ng knowledge. Amen? Punong-puno po siya ng knowledge. Kaya doon po tayo hihingi sa Kanya. Kaya napakahalaga na sa atin pong panalangin, mga kapatid, ay humingi tayo sa Lord na siya po dapat ang magbigay sa atin ng kalaguan sa atin pong paglilingkod na ito. Okay? So, pagka bang isang Kristiyano ay gusto lumago, ang tanong, meron po ba siyang gagawin? Meron po ba siyang gagawin? O nakaupo lang lagi at walang ginagawa? Diba? Ang paglago spiritual, parang ano din po yan, paglago ng mga blessing ni Lord sa atin. Tama po? Tandaan po natin, hindi ho lalago ang blessing ni Lord sa atin kung nakaupo lang tayo. Ganon din sa ating buhay spiritual. Ginagawa po natin para po tayo lumago. Kaya nga, di po ba, si pastor po ay namamaos na kakasabi. No? Ano pong sinasabi ko lagi? Kailangan araw-araw tayo manalangin. Tama? Nagagawa po ba natin? Gawin natin manalangin sa Lord. Diba? Huwag tayong mahiya. Di ba? Huwag tayong tatamarin sa pananalangin. Mahalaga po yun, mga kapatid. Maliit na bagay, pero malaking impact sa Lord. Tama? Amen. Maliit siya na bagay na para bagang iniismo natin. Pero ang problema, maraming mga Kristiyano iniismo na pananalangin, pero hindi nagagawa. Ha? Gawin natin. Kaya mahalaga yung pananalangin, yung ating pagbabasa, yung ating pong pagdalo, pakikinig ng salita po ng Diyos, at kung meron kang tanong na hindi mo naintindihan, itanong mo. Tama po? Wala naman bayad ang magtanong. Di po ba? Naalala nyo, pagka kayo ay naliligaw, sino kasama nyo? Di ba si magtanong? Ay, itanong mo doon. Di ba? Walang bayad po kasi yon. Kaya magtanong po tayo, mga kapatid. Di po ba? Huwag tayong mahiya. No? Sa ating pagtatanong, kasi mahalaga po yan na maintindihan po natin na ito pala ang mahalaga sa aking paglilingkod sa aking Diyos na buhay. Okay? So, malinaw po. Kaya ang sabi ko dito, meron pong tatlong bagay na nais ko pong ibahagi sa inyo sa Romans chapter 12, verse 11. Umpisa po tayo sa verse 11. Ito po yung binasa natin kanina. Okay? Verse 11 up to verse 12. Sabi po dito, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Verse 12. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. So number 1, makita ho natin dito, okay, rejoicing in hope. No? Mga galak sa pag-asa. Bakit kailangan natin magalak sa Lord? Kasi po, siya ang pag-asa natin. Tama? Ang pag-asa ng buhay natin, walang iba, kundi ang ating Diyos. Amen po? Amen. Hindi po negosyo, hindi trabaho ang pag-asa natin. Ang pag-asa natin, si Lord. Anuhin man natin ang kayamanan, puno man ang bahay natin ng kayamanan, kung tayo naman po ay spiritual bankrupt, wala rin po yun. Amen po? Wala din saysay po yun ang buhay mo, mga kapatid. Mahalaga po yung ating Panginoon. Mahalaga yung ating paglilingkod po sa Diyos. At tandaan po natin, hindi kaya bilhin ang pera ng kayamanan sa mundo ito ng ginto't pilak ang kapayapaan na binigay ng Diyos sa atin. Amen po? Ang comfort na
binigay ng Diyos sa atin sa tuwing tayo po ay nagkaroon ng tinatawag na sugat sa puso, nagkaroon ng tinatawag ng mga problema, suliranin, pagsubok sa buhay, nandoon po kapatid ang comfort ng ating Panginoon. Kaya tingnan niyo po yung mga hindi naglilingkod dahil wala nagko-comfort sa kanila, ano nangyari? Mga kapatid, ang iba dahil sa stress, dahil sa anxiety, ang iba naglalakad sa kalsada, sinisipa-sipa yung bato. Totoo po yan, mga kapatid. Di ba? Iba naman, nagbibigti dahil sa stress, hindi na nakayanan. Tama ba? Pero tayo po ay pasalamat sa Lord sapagkat nandyan siya na nagko-comfort sa atin. Hindi natin yan kayang bilhin ang pera natin. Amen? Sino ba nakakabili ng comfort? Pastor, meron ako yung unan. Made in comfort. Wala pong nakakabili ng comfort. Wala rin nakakabili ng pag-asa. Amen? Ang pag-asa po natin, napakalaking pag-asa po natin sa ating Panginoon. Mga kapatid, akala na natin ang paglilingkod natin parang wala lang. Tandaan po natin, mga kapatid, bilang po yan ang Diyos. Amen? Alam po na ng Diyos. Siya po nakakapatid niyan, mga kapatid. At ang ating paglilingkod ay hindi nasasayang yan, mga kapatid. Hindi tayo talo. Hindi tayo lugi sa Panginoon. Amen po? Walang kalugian po sa Lord. Manapay ang nalulugi yung tumatalikod sa ating Panginoon. Okay? Bakit? Kasi po, magkaroon po sila na tinatawag na spiritual bankrupt. No, walang-wala po talaga ang buhay nila spiritual. Kaya hindi po sila masaya. Di ba? Kaya tingnan niyo po, ang tao, pagka ang kanyang kasiyahan lamang sa pera, pag wala ng pera, hindi na po yan masaya. Totoo po ba yan? Kasi nakabata yung kasayahan sa pera. Dapat masaya ka sa Lord. Amen? Amen. Kaya ang sabi nga po ng ating Panginoon, sa Psalms chapter 100 verse 2, sabi niya doon, serve the Lord with gladness. Sabi po ni David, serve the Lord with gladness. At ang sabi ni David, come. And sing with singing and praises before His presence. So malinaw po yun, mga kapatid, na napakahalaga po yung hope po natin na dapat po tayo magalak sa ating Panginoon. Amen po? Unang hope, mga kapatid, yung ating pag-asa sa buhay na walang hanggan. Hinihintay po natin yon. Amen po? Okay? Sabi po dito, basahin po natin sa aklat po ng Titus chapter 1 verse 2. No? Meron po ditong binabanggit po, mga kapatid. Sa Biblia, Titus chapter 1 verse 2, sabi po dito, in hope of eternal life which God that cannot lie promised before the world began. Malinaw, in hope of eternal life. Sa pag-asa ng buhay na wala hanggan. Kaya mga kapatid, hinintay po natin ito. Yung pag-asa ng buhay na wala hanggan. Makamtan po natin ito. Mga minamahal, na bagamat po sa atin na ang eternal life, ang eternal salvation, na binigay ng Diyos sa atin, sapagkat Kanya itong ginawa para sa atin. Darating po ang panahon sa katakdaan po ng ating Panginoon na tayo po ay makasama ng ating Panginoong Diyos. Amen po? Yun po yung tinatawag na hope of eternal life.
At saka ang Diyos hindi ho nagsisinungaling. Amen po? Bakit? God is holy. Tama? Banal po siya. Paano siya magsisinungaling? Banal siya. Lahat niya sinasabi, totoo po yan mga kapatid. Nung sinabi niya, magkakaroon ng gerang bansa laban sa bansa, totoo mo ba? Amen. Ngayon, nagigira. Yes! Diba? Bansa sa bansa. Bansa sa bansa, noon pa yan, nangyari na. Okay? Nung sinabi po ni Lord na magkakaroon ng tagutom, totoo mo ba? Gutom na po ngayon eh. Diba? Dahil sa mahal ng bilihin, mga kapatid. Diba? Sa bagay, inayos naman ng gobyerno natin, pinag-aaralan. Diba? 2024 na tayo, pinag-aaralan pa rin. Habang pag-aaral po yan. Hanggang sa kakamatayan na lang, pag-aaral pa rin na pag-aaral. Titingnan. Yan. So, ganun po. Pero, sa Lord, sigurado tayo panalo. Amen po? Sapagkat, ang gusto lamang ni Lord na tayo po ay mga galak sa pag-asa natin po sa ating Panginoon. Hindi ba tayo nagagalak na tayo po ay niligtas ng Diyos mula sa impyerno papunta po sa langit? Di ba nagalak tayo? Na ibig dapat na impyerno tayo, pero dahil sa biyaya ng Diyos, tayo po ay tinubos ng ating Panginoon na wala tayong ginawa na kung anuman, mga kapatid. Okay? Rejoicing in hope. Romans chapter 5, basahin po natin verse 2. Sabi po dito, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand. Sabi po ni Pablo, tayo pala ay mayroong tinatawag na access sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mga kapatid. No? Sa biyaya na tayo po ay nakatayo. Nakatayo tayo ngayon sa ating pananampalataya sa biyaya po ng Diyos. Tingnan niyo po kapatid. Kasi kung hindi tayo nakatayo ngayon sa pananampalataya sa biyaya ng Panginoon, may tendency po na tayo mabuwal. Amen? Mabuwal sa paglilingkod, mabuwal sa pamumuhay ng maayos sa harapan ng ating Panginoon. Ano ba kung sabi yung dito mga minamahal? And rejoice in hope of the glory of God. So mahalaga pala na tayo po ay magalak sa pag-asa sa kaluhatian ng Diyos. Dapat po tayo magalak mga kapatid sa pag-asa sa kaluhatian ng ating Panginoon. Tandaan po natin, sa buhay po natin, ang lahat ng karangalan, kaluwalhatian ay lamang sa ating Panginoon. Sa Diyos lamang po mga kapatid, hindi po sa tao kanino man. Kaya sabi ni Lord, rejoice in hope, magalak sa pag-asa. Sa atin po bang paglilingkod sa Lord? Malaki po ba ang ating pag-asa sa Kanya? Amen. Malaki po. Huwag nating ismulin si Lord. Amen po? Sapagkat ang Diyos, tandaan po natin, kaya niyang gawin ang lahat ng mga bagay sa mundo ito. Kaya yung access natin mahalaga. Access po natin sa Lord. Access ng ating pananampalataya. Kaya ho, lagi po tayo dapat ay magkaroon ng tinatawag po na paglapit o pagsunod sa ating Panginoon. Napakahalaga po yan, mga minamahal. Kaya sa ating paglilingkod, dapat nagagalak tayo lagi.
Di ba ba? Hindi dapat tayo nakasimangot sa paglilingkod. Okay? Sapagkat ang gusto ni Lord ay magalak po tayo sa ating pag-asa. Kahit po puno pa tayo ng problema, suliranin pagsubok po sa buhay. Problema lang po yan. Mas malaki po yung sa atin, si Lord. Di ba ba? Di ba, madalas ko sinasabi, tingnan niyo po yung pag nandun na po kayo sa gitna ng karagatan, sa Pacific Ocean. Sino ang nakasakay na ng barko? Ang wala pa ay maghanda-handa. Sasakay po tayo. Kita mo, di ba, sa gitna kayo? Parang wala nang katapusan, tama po? Grabe, ang luwang ng dagat. Parang makakala mo, wala nang katapusan yung paglalakbay ng barko eh. Di ba? Pero tingnan niyo po mga kapatid. Lagi ko po sinasabi na kahit kasing laki ng barko ang iyong problema, suliranin pagsubok sa buhay. Di ba ang barko malaki? Lalo na sa sinakyan ni Sister Rose, yung bago po ngayon. Di ba? Super ferry ba yan? Malaki nun. Kahit kasing laki ng barko ang ating problema, suliranin pagsubok sa buhay, kapatid, dapat di tayo maapektuhan. Tama? Hindi dapat. Bakit? Tingnan niyo po ang kasagutan ng Diyos kasing lawak ng karagatan. Totoo po ba? Malawak ng karagatan? Lahat ng barko, kahit magbuong mundo, ilagay mo dyan, di pa mapupuno ng dagat. Dahil sa lawak ng karagatan, dahil sa lawak ng katugunan, sa lawak ng kapangyarihan, sa lawak ng kasagutan ng ating Panginoon. Kapatid, magtiwala lang po tayo sa Diyos. Amen po? So na pangalawa, kaya nga po, meron tayong access sa ating pananampalataya sa biyaya po ng Diyos. So mahalaga po yun. Ano pa pong sunod mga kapatid? Aklat po ng Psalms chapter 9, verse 14, meron po ditong binanggit ang ating Panginoon. Okay? Psalms chapter 9, sa lumang tipan po yun, verse 14, sabi po dito, that I may show forth all the praise in the gates of the daughter of Zion, I will rejoice in thy salvation. Dapat magalak tayo sa kaligtasan ng ating Panginoon. Amen? Magalak tayo sapagkat siya nagligtas sa atin. No? Siya nagligtas sa ating kaluluwa. Ito po yung tinatawag na eternal salvation. Siya din po nagligtas sa atin sa temporal na buhay na ito. Tama po? Siya nagligtas na. No? Kaya nga, di ba, lagi natin sinasabi, God is sovereign and man is responsible. Tama po? Soberano ang Diyos, makapangyarihan ang Diyos. Ngunit, ang tao ay dapat responsable sa Panginoon. Dapat may ginagawa siya para sa Lord, para siya ay lumago sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi ang Kristiyanong lumalago, nagagalak po yan sa paglilingkod sa Lord. Amen po? Nagagalak po yan, mga kapatid. Hindi yan maitatago sa buhay po niya yung kagalakan sa ating Panginoon. Kaya kung inyo po nakita, minsan, bago tayo galing sa bahay, medyo nagkaroon ng hindi magandang lasa sa buhay natin. Pagdating po sa church, natutuwa tayo. Kasi po, ang kagalakan, bigay po sa atin ng Diyos. Amen po? Kaya po dapat tayo magalak sa ating Panginoon. Okay? So mahalaga po mga kapatid. Ano pa po, mga minamahal? Titus, chapter 2. Meron din po dito binabanggit po si Pablo sa aklat po ng
Titus, chapter 2, verse 11 up to verse 13. Sabi po dito, "For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men." So malinaw po na sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan ay nagpakita sa lahat ng mga tao. So nagpakita yung ating Panginoon, ang ating Diyos, pinakita niya yung kaligtasan na ito sapagkat siya po ang nagdala ng kaligtasan sa atin. Hindi naman tayo nagdala Tama? Hindi po tayo nagdala ng kaligtasan. Ang nagdala ng kaligtasan sa atin ay ang Diyos sa pamamagitan po ng kanyang biyaya sa atin. Verse 12, teaching us that denying ungodliness, sino nagturo? Yung ating Panginoon, yung kanyang doktrina sa atin. Denying ungodliness and worldly lust. No? Dapat ito pala itanggihan natin. Yung mga hindi mga makadiyos na ginagawa at mga makamundong pagnanasa. We should live. Dito dapat tayo mamuhay, mga kapatid. Mabuhay soberly, righteously, and godly in this present world. Tingnan niyo po, no? Mahalaga pala yung pamumuhay natin dito ngayon sa mundong ito na tayo po ay makadiyos, mga kapatid. No? Meron tayong kahinahunan. Meron tayong katwiran ng ating Panginoon. Kaya po, mahalaga yung katwiran ng Diyos, hindi po yung ating katwiran. Tandaan po natin, sa atin pong pangangaral ng salita ng Diyos, once na ibahagi mong katwiran ng Panginoon, yan po talaga ang siyang iiral po. Hindi po iiral yung katwiran ng tao. Okay? So mahalaga po yun, mga kapatid. Verse 13. Anong sabi dito? Looking for that blessed hope. Tingnan niyo po. No? Umaasam o titingnan ang pinagpalang pag-asa at ang malhating pagpapakita ng ating dakilang Diyos at ating tagapagligtas. Ito na po yung tinatawag na second coming, final phase of salvation. Ang final phase of salvation ay may gawa pa rin ang Diyos. Hindi po tayo. Okay? Kasi siya po ang kukuha sa atin dito. Tama? Upang tayo po ay sasalubong po simpapawid at dadalhin po tayo ni Lord doon po sa kanyang paraiso. Mga kapatid, na ang paraiso po, ito po yung tinatawag na langit. No? Sinasabi po ng ating Panginoon. Kaya po, sa ating paglilingkod nito bilang Kristiyano, dapat tayo ay lumago sa ating pong buhay espiritual. Ito po yung palatandaan. Pangalawang palatandaan. Sa Romans chapter 12, basahin po natin. No, dito kasi tayo kumukuha ng ating teaching, mga kapatid. Okay? Romans chapter 12, verse 11. Sabi po dito, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Malinaw, pangalawa, serving the Lord. Siyempre, kung ikaw ay ligtas, anong kasunod? Maglingkod sa Diyos. Kasi tandaan po natin, ang naglilingkod sa Diyos, yun ang mga anak ng Diyos. Amen? Pagka anak
Diyos, ligtas na po ba o hindi pa? Ligtas na po ba, hindi pa? Ligtas na eh, anak ka na nga ng Diyos eh. Di mo ba? So, kailangan mo maglingkod sa Lord. Sabi ng pilosopo, pastor, ligtas na pala ako eh. Ba't pa ako maglingkod sa Lord? Ang paglilingkod sa Lord, utos ni Lord. Amen? Ang paglilingkod sa Lord, kalooban ni Lord para tayo lumago. Tama po? Para maalagaan ang ating buhay espiritual. Para hindi tayo mapariwara. Para hindi tayo magiging miserable ang buhay natin sa harapan ng ating Panginoon. Hindi po ba ang lahat na yan na ginagawa ni Lord o sinabi ni Lord para sa atin? Tama po? Para kanino po ba ang sinasabi ni Lord? Para sa atin, hindi naman para sa Kanya eh. Tama po? Kasi siya, kumpleto na, banal siya. Amen po? Siya dapat ang paglingkuran. Siya ang pinakamataas, hindi tayo. Kaya wala po tayong ipagmamalaki sa ating Panginoon. Sapagkat siya po ang source ng lahat ng mga bagay sa mundo ito. Kaya malinaw po. Kaya sabi po dito sa Tagalog, sa verse 11, hindi tamad sa pagsisikap. Not slothful in business. Hindi maging tamad sa pagsisikap saan? Sa gawain po ng Diyos. Amen po? Kasi kung masipag ka sa gawain ng Diyos, masipag ka rin sa lahat ng mga bagay. Amen po? Tuturuan ka ni Lord. Bigyan ka ni Lord ng lakas, sigla. Mahalaga po yun mga kapatid. Hindi tayo dapat tamad magbasa. Amen? Hindi tayo dapat tamad mananalangin sa Lord. Gano'n lang ba yung panalangin? Ilang minuto lang. Gano'n lang ba ang pagbabasa? Ilang minuto lang eh. Diba? Mahalaga po yun mga kapatid. Kaya ako'y namamangos na. Pagbabasa, mananalangin. Gawin natin. Tingnan mo, makita mo kung ano maging resulta sa buhay mo. Sigurado po may pagbabago. Tama? Anong pagbabago, Pastor? Hindi ho pagbabago ng pwesto o lugar. May pagbabago na lalakas ang buhay mo espiritual sa Lord. Tama? Yun po yung pagbabago. Pagbabago na ikaw masigla, malakas sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Kaya nga paglilingkod dapat magalak tayo sa Lord. Kaya sabi po ni David, bakit natin kanina, Psalms chapter 100 verse 2, serve the Lord with gladness. May kagalakan dapat. No? Hindi yung napilitan lang yung paglilingkod sa Lord. Hindi yung ganun. Ayaw po ni Lord yun. Ayaw ni Lord na naglilingkod tayo dahil may nagsabi sa atin. Amen? Ayaw ni Lord na naglilingkod tayo dahil sa ating mahal sa buhay. Hindi po. Kaya tayo naglilingkod sa Lord dahil para sa Lord. Amen? Hindi po para kanino man. Hindi tayo naglilingkod para tingnan lamang yung isang kapatid. Wala na o nandyan pa. Di po ba? Hindi po mga kapatid. Kaya sabi ni Lord, serve the Lord with gladness. May kagalakan dapat tayo, mga kapatid. Ano po sabi dito? Sa Colossians chapter 3, basahin po natin. Meron pa po siyang binabanggit po dito sa Colossians chapter 3, verse 22. Sabi dito, servants, obey in all things your master according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. Malinaw. Na paglilingkod pala natin dapat ang pagsunod sa ating Master, si Lord.